walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, ang ganda ko, di ba? So yun, so kamusta naman yung mga ano natin dyan, parehas ng damit natin pula. So Happy New Year, di ba? Or Merry Christmas! So yun, so I like red. Sa totoo lang, sa buhay ko gusto ko ng pula. Parang feeling ko kapag nakapula kasi ako, I'm very powerful. Sa totoo lang, na parang ang ganda-ganda ko, ang lakas ng energy ko, ang powerful ko. Speaking of energy, ay nako, syempre dapat maging positibo ang energy mo ngayong taong 2025. Huwag kang magpapadala sa mga nararamdaman mo na alam mo yung mga negative na pumapasok sa utak mo, kailangan talaga you have to be strong and powerful. Di ba? So, ganun talaga. So, dapat lagi ka lang masaya. So, kahapon napunta kami ng Chinatown kasi syempre, may mga paniniwala kasi kami na, alam mo yon yung parang, itong bang taon na to ay good for you. So, yon yung last year, pumunta kami kasi kay Nu, mayroong siyang dapat ayusin. So, ako naman this year. So, pumunta naman din ako dahil mayroon din akong dapat ayusin. So, yon naloka ako. Ay guys, kahapon may napuntahan pala kaming ano. Kasi syempre after namin ng Chinatown, tapos naglakad-lakad kami doon sa market ng Chinatown. Tapos, sumakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Basta parang kailangan ko mag-toilet. So, may pinasukan kaming hotel doon sa loob ng market ng Chinatown. Ay, nako, naloka ako. Kasi parang yun napapanood ko mga ghost doon sa ano, sa movie dito sa Thailand. Parang ganun yung pakiramdam ko. Ewan ko ba, parang yung vibes nung pinasukan ko, parang nakakaloka. Parang naramdaman ko na merong something na parang, ay nako. Pero, syempre, nagtabi-tabi na lang ako. Tapos, alam mo yun, tuloy pa rin ang ano ko, withdrawal ko para bongga. Tapos yun, paglabas namin, so I feel good naman. O, diba? Sabi ko nga kayo, nakakaloka yung toilet nila doon. Parang ano. Kasi may 3 pinto. Tapos, alam mo yun, yung parang, yung pag-akyat mo, sobrang quiet na parang, basta, ayoko nung ano na yun. Anyway, so yon. So ito ang pag-uusapan natin for today. Baka sabihin na naman nila, chika-chika ko. Ganito talaga yung content dito. May mga pa-extrang chika. Ganon. So dapat naiintindihan ninyo. Anyway, so ito. Sabing ganon, what if daw kung sumali daw si Michelle D tapos sumali din daw si Celeste sa Miss Grand Philippines. Kasi nga 'di ba, before pinag-uusapan na si Celeste hinihingkayat ni Arnold na sumali sa Miss Grand Philippines. Tapos, eto naman si Michelle D biglang nagparamdam na gusto niyang sumali sa Miss Grand Philippines. Tapos, sabing ganon, what if kung ngayong taon ay mag-join silang dalawa? Sabi ko nga, hypothetical to. Sige, pag-usapan natin. Why not, di ba? So, ako para sa akin, magandang rematch yan. Kasi, di ba, nag-rematch sila noon sa ano, naglaban na sila dati sa Miss Universe Philippines kung saan nanalo si Celeste Cortesi over Michelle D. So ngayon, kung magmi-Miss Grand silang dalawa, ako tatanungin ninyo, parang mas gusto kong manalo pa rin si Michelle D over Celeste Cortesi. Alam natin si Celeste maganda at gugustuhin talaga to ni Mr. Nawat. I saw Celeste in person. Talagang sabi ko sa iyo, wow, ang ganda ng mukha niya. Ang Diyosa talaga. Plus, nandoon na napaka-sweet, ganon. So, parang feeling ko, kaya talaga nitong mag-Miss Grand. Kaya lang kasi, mas gusto ko kasi yung power na meron itong si Celeste, si Michelle D. Kasi si Michelle D kasi, ang maganda kay Michelle D, alam niya kung paano i-package yung sarili niya sa pageant. At alam niya kung ano yung mga gagawin. Ayun yung maganda kay Michelle D na kapag lumalaban sa international pageant. And I think,
mas maingay kasi ang pangalan ni Michelle D over Celeste Cortesi. And kung support ang makukuha natin sa bawat supporters para sa Miss Grand, I think it's Michelle D. At isa pa, marami kasing tattoo si Celeste sa buong katawan. Parang may tattoo dito, may tattoo dito. So parang si Mr. Nawat, parang ayaw niya ng babaeng may tattoo na ganon. Oo. So parang feeling ko isa yun sa magiging problema kay Celeste Cortesi pag nag-Miss Grand siya. Pero kasi si Michelle D kasi may tattoo din naman pero tago. Oo. So parang feeling ko ay ayun, better. Ganon. Kaya gusto ko si Michelle D. Kasi parang feeling ko mas mainay, mas pag-uusapan, mas kabog, oo, mas parang iba yung dating, oo, di ba? So, sabing ganun, ito pa daw, isa din daw sa mga matunog na pinag-uusapan si Chantal Smith, baka daw sumali dito sa Miss Grand Philippines, si Chantal Smith. Si Chantal, alam mo, I love Chantal. Actually, humanga ako sa kanya nung lumaban siya sa Miss Eco International, tapos nag-first runner-up. Sobrang nabonggahan ako sa kanya. Actually, dapat nga ipagdiwag din natin yung pagiging first runner-up ni Chantal sa Miss Eco International eh. Nagiging unfair tayo sa mga candidates natin kasi alam mo, sa totoo lang, si Chantal, ang galing niya talaga sa Miss Eco International at nagulat ako kung paano itong makipag-communicate. Kaya lang, ang problema ko lang kay Chantal, kung magmi-Miss Grand siya, mahina yung kanyang kalibre pagdating doon sa mahina yung caliber niya sa pasarela. Oo, so yun. Pero kung katawan, ay naku, wala tayong pag-uusapan ng sexy ni Chantal. At maganda si Chantal. So, sabi ko nga, katawan talaga panlaban. So, kailangan lang maghanda ni Chantal, I think, sa pasarela. Kasi ayun, medyo mahina yung pasarela niya. At sana, ayun, kung magbabalik sila sa pageant tapos plano nilang sumali sa Miss galingan nila talaga sa pasarela. Kung sa Miss Grand, I think pasarela silang mag-focus. So, yon. So, ako, sa kanilang tatlo, to be honest, kung halimbawa si Celeste, si Chantal, at saka itong si Michelle D ay magkukumpit sa Miss Grand Philippines for this year, I think I go for Michelle D pa din. Kasi yung kay Michelle D kasi, pagdating sa pasarela, in fairness kay Michelle D, talagang marunong talagang gumawa at magpasabog. Pero, may paalala lang ako, dapat medyo galingan lang din niya yung pasarela niya na dapat mas kalibre, mas bongga, mas pasabog, mas eksenadora. Ang makakatalo lang kay Michelle D, I think, kung merong mga sasaling Miss Grand International na talagang Diyos talaga yung dating. Ayun lang, doon lang tayo magkakaroon ng problema. Pero, kung gusto ni Mr. Nawat ibigay kay Michelle D ang corona, I think pwede. Kasi, popularity magagamit niya. Tapos, sobrang panalo kapag umeksena. So, talagang very grand. Di ba? At walang magagawa doon. Pero, syempre, kailangan lang pag-aralan ni Michelle D kung ano ang styling na dapat niyang ipakita sa Miss Grand. I think wag siyang mag-wet look. Dapat yung gawin niya yung curly hair talaga para mas bongga yung beauty niya. At wag siyang magpahaba. Dapat hanggang dito lang para mas bongga. So, yan. Kasi maganda si Michelle D kapag medyo hanggang dito yung hair or tapos i-wave na ganon. O ang bongga ng itsura ni Michelle D. Pero kapag ay nako, medyo iba na ang dating. So, ang nakakatakot lang, baka lang gawin top 5 uli or maging first runner-up. Pero, may chance na mag-uwi ng corona kung ilalaban si Michelle D. And then, gusto ko din si Chantal kung talagang pag-iigihan niya yung pasarela niya. Siya yung pangalawang gusto ko. And then, pangatlo si Celeste. So, yan! So, ikaw, sino ang gusto mo sa kanila kung sakaling ilalaban sila sa Miss Grand Philippines? Sino ang gusto mo maging Miss Grand Philippines? Si Celeste, si Michelle, or si Chantal? So, comment below kung sakaling gusto man nila to. So, yun. So, sino man ang gusto mo dyan, i-comment mo yan para malaman ko kung sino ang
iyo. So, yan. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay nyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.